Good morning mga kalikot. Welcome to my YouTube channel. May ayusin tayo ngayon guys. Isang stand pan, electric pan. Standard yung brand niya. Ayan. So mamaya ipapakita natin guys. So bago ang lahat, ayun. Magsha-shoutout ulit tayo guys. Shoutout natin si Pari Jason De Ocampo. So nasa Saudi siya ngayon. At saka kay Alan Ngalides as Joko TV. So may channel din siya. So, pwede nyo rin siyang i-subscribe sa kanyang YouTube channel mga kalikot. At saka kay Shirley Emperador. Yan. At saka kay Jipoy Fernandez. Yan. At saka kay Nituno No. Yan. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kalikot. So, wag na nating patagalin. Kalikotin na natin siya mga kalikot. Tara. Natis na natin siya mga kalikot. So walang reading yung kanyang motor. So siguro open na yung kanyang winding ng kanyang motor. So baklasin na lang natin siya guys. Bali ito mga kalikot, binigay lang sa atin. So standard siya. Sayang naman, muntik nang bininta sa mambubote. So binigay na lang sa atin. Ngayon na re-repairin natin siya, tapos bahala na kung may bibili. Parang sira yung kanyang switch. Ayan, hirap nang ikutin. So try natin i-manual na testerin dito sa kanyang wiring ng kanyang motor. Ayan, try natin kung may reading siya. So wala talaga, wala siyang reading. So open na yung kanyang motor. So baklasin muna natin yung kanyang motor mga kalikot. Pagpasensyahan nyo muna yung background natin guys. Maingay yung aso. Bali, i-check natin kung may mabilhan tayong switch niya. Ayan, yung ganitong style din. Or try natin repairin kung ma-repair pa dun sa loob niya. Kasi halos hindi na umiikot guys eh. So ayan, ayaw nang umiikot. Pero pwede pa siguro to ma-repair. Ayan, repairin na lang natin. Medyo malinis pa naman oh. Check muna natin kung pwede pang ma-repair. Kung hindi na, bilhan na lang natin ng bago. Pero marami na rin akong na-repair na ganito eh. So pwede pa. Kaso masyado ng groove yung kanyang dinadaanan ng contact. So ayan, pwede tayo magbawas ng spring dito guys para lumambot yung kanyang ikot. So pwede pa siguro to pagtiyaga no. Ang discarding ginagawa ko dito mga kalikot kapag masyadong ayan no, hindi mo na mapihit, nagbabawas ako ng spring doon sa loob, doon sa dalawang bulitas. Minsan isang bulitas lang yan, pero ito dalawa kasi. So nagbabawas lang tayo ng spring para pag inikot natin smooth siya. Tapos nilalagyan ko siya ng grasa dun sa loob. Ngayon itong motor naman ang i-check natin. Sana okay pa yung winding niya. So buti hindi binili ng mambubote. Yan, binibili lang to ng mga 20 pesos guys eh.
So sayang naman. Buti nakita ko pa bago niya na ibenta. So ito pwede pa natin maibenta ng 300 plus. Mga ganun. Ayan, medyo kalakalawang dito sa bandang dulo niya. So ito lang yung pwede nating lihain mga kalikot para matanggal natin siya sa kanyang bushing. Hirap matanggal eh. Ayan. So lihain lang natin hanggang sa matanggal yung kalawang niya. Tapos lagyan natin ng langis tapos hugutin na. So ganun yung idea natin mga kalikot. Para mas madaling mahugot sa kanyang bushing itong shafting kapag may oil. So ayan, mahirap pa rin matanggal. So dito siya naglalak sa, ayan, makapal yung kanyang kalawang. Ayan, sa ating shafting naman mga kalikot, medyo okay pa naman. So makikita nyo naman kung sira yung kanyang shafting. Kung may sira na dito sa kanyang shafting or may groove na, automatic na yun, may groove na rin yung kanyang bushing or sira na rin yung kanyang bushing. So dito sa ating unit okay pa naman. So check na lang ulit natin yung kanyang motor. So dito naman sa kanyang motor guys, ayan, naayos na to. Kasi dalawa na yung nakakabit na thermal fuse. Ayan. So ito yung dati niya siguro, ito yung bagong palit. So check natin to guys kung baka open na siya. So ayan mga kalikot, walang reading yung kanyang fuse. So malamang open na to. So baklasin natin siya guys. Ayan, tanggalin natin yung dati niyang fuse. So daan-daan lang sa pagtanggal mga kalikot kasi baka madali natin yung kanyang winding. So ayan, natanggal na natin siya. Tanggalin ulit natin tong isa mga kalikot. Tapos try natin erekta. Tapos testerin natin yung mga terminal niya kung okay pa yung kanyang winding. So ayan, open siya. Ayan. So try natin erekta mga kalikot. So ayan, test na natin siya. Bali dinerekta lang natin dito sa kanyang pinaglalagyan ng fuse. So ayan. So ibig sabihin konektado na yung ating dinerekta. Tapos check natin yung white, black at saka red. So may reading siya mga kalikot. Ayan. So ibig sabihin good pa yung ating winding motor. So bilan na lang natin or lagyan na lang natin siya ng fuse niya para mas sigurado siya. So ayan, update ko na lang kayo mga kalikot. Bali bibilan ko pa siya ng fuse. Naubusan kasi tayo. So pupunta tayo ngayon sa city kasi may service tayo doon. So isama ko na lang siya sa pagbili natin. So update ko na lang kayo mga kalikot. The next day. Bali nakabili na tayo ng fuse natin mga kalikot. Ayan, nabili natin siya kagahapon. So bali tanggalin na lang natin ito, yung dati niyang wire. Ayan, para mas malinis tignan siya. Tapos dyan rin natin i-connect yung ating fuse. Tapos lagyan natin siya ng insulator. Ayan, spaghetti yung tawag namin dito eh. Ayan, bali dito rin natin i-connect sa kulay green dun sa dati niya at saka dito sa kulay black. Ayan, ito yung papuntang capacitor niya. So ganyan siya mga kalikot. Tapos lagyan na lang natin siya ng strap.
Nakabit na natin yung kanyang thermal fuse. So, testeran ulit natin siya kung okay yung ginawa natin. So, ayan, may reading naman. So, ibig sabihin may contact na sila. So, testerin natin yung white, black, and red. So, may reading siya. Ayan. So, okay na mga kalikot. Sana okay tong mga winding niya. So, mayroon kasi yung winding na kapag tinester natin, matitester natin siya. Pero pag pinagana natin, ayun, pumuputok-putok or may short siya. So, sana okay siya. So, linisan ko na lang yung mga ibang parts niya kasi madumi pa. Tapos, i-assemble na natin siya mga kalikot. Ito rin yung kagandahan sa mga branded na electric pan. So, ayan, may ganito siya. Oh. Hindi talaga siya mababaklas. So, yung ibang motor kasi guys, kuwan lang siya, cable tie. So, minsan lulutong siya. Tapos nababaklas na lang. Minsan kapag binaklas na natin yung isang motor, ayun, pati yung kanyang manipis na winding, so mahihila pa natin siya. So hindi katulad nito, dito na lang tayo maghihinang. So ito yung kagandahan ng mga branded. Yan. So ito naman yung nilagay nating fuse nya. Yan. So nilagyan rin natin siya ng insulator para hindi sila mag-short. Yan, para hindi rin makadikit dito sa kanyang rotor. So, ayan mga kalikot, ang dami niyang grasa. So, masyado na siyang melt or masyado nang matigas yung grasa niya. So, kailangan tanggalin din natin yung tumigas na grasa. So, dito mga kalikot, kapag unang bukas pa lang or ngayon pa lang nabubuksan, so ganyan siya. So, may mga papilyan dito na nilagay. So, dito, ayan o. Tunaw na siya or natatanggal na. So kailangan din natin tanggalin to para hindi magbara dito sa kanyang bushing shafting. Yan, linisin rin natin to. Nalinisan na natin siya mga kalikot. So, salpak na lang natin. Yan. Tapos, i-balance na rin natin siya mga kalikot. So, dito sa kanyang stator at saka rotor mga kalikot, ayan, okay yung kanyang balance. Yan, pantay na sila. So, dito na lang sa likod. Siguro okay ito eh. Kasi makapal pa naman yung kanyang spacer or washer. So salpak na lang siguro natin to. Okay yung kanyang alignment sa kanyang stator at saka yung rotor nya. Yan, sa akin kasi mga kalikot, nilalagyan ko siya ng kaunting grasa, kaunti lang naman. Pero mayroon din yung iba ayaw nilalagyan ng grasa kasi titigas daw or pagkatagalan lalagkit. O tama naman yun. Pero sa akin kasi combination siya ng grasa at oil. Yan. Tapos sabi rin nila mas gusto nila yung oil lang para hindi malagkit. Kaso naman mas mabilis naman siyang maubos or manunuyo kapag oil lang. Nasubukan ko rin naman yon yung oil lang. Pero hindi rin tatagal minsan. Sa akin kasi mga kalikot, combination siya ng kaunting grasa at saka langis. Yan. Pero kanya-kanya naman tayong diskarte niyan. Kung ano yung
syempre nag-aayos kayo kung anong obserbasyon nyo, nasa sa inyo yon. Kanya-kanya naman tayong diskarte. Ayun na, bali nabuo na natin siya mga kalikot. Ayan, smooth na smooth oh. Ganda. At saka ikabit na lang natin dito sa kanyang capacitor, tapos yung switch niya ayusin pa natin siya. Kahit magbaliktaran naman yung kanyang wire ng capacitor, so okay lang yun. So yung linya ng isang saksakan natin guys, ito yung sa kanyang power cord. So dito siya sa kulay green. Yan. Tapos lagyan natin rin siya ng insulator. Tapos yung isang connection naman ng isang power cord niya mga kalikot dito sa kanyang switch. Yan dito. So may nilagay tayong color coding dyan. So mas madali na lang natin tandaan. Yan. So ayusin muna natin yung kanyang switch mga kalikot. Kasi ang hirap ko no. Hirap ikutin. Yan. So babaklasin natin yan sa loob. So ang magandang gawin dito mga kalikot, kung bakit matigas siya. So may diskarte yan, tanggalin muna natin to. So hawakan nyo lang yung kanyang bulitas kasi baka tatalsik siya. Yan. So dito guys may spring siya. Yan. So ang diskarte dito mga kalikot, magbabawas lang tayo dito sa kanyang spring. Yan. Para pag pinihit natin yung switch niya mamaya, smooth na lang siya. Kasi matigas to guys oh. Tapos plus yung kanyang bulitas. So magbabawas lang tayo ng konti. So ayan, tapos try ulit natin siya kung smooth na. Yan, lagay muna natin yung spring. Tapos yung dalawang bulitas. Yan. Tapos isuot natin dito, tapos try ulit natin siyang ikutin. Ayan guys oh. Naiikot na natin siya. So mamaya niyan, pwede natin lagyan siya ng grasa konti para maging smooth ulit siya or madulas. So, kung matigas pa rin siya, so magbabawas ulit tayo ng spring. Pero pag nasobrahan naman natin sa pagkat yung spring niya, pwede naman natin tong hilain para mag-expand ulit siya at higpit yung ating bulitas doon sa kanyang switch or doon sa kanyang play. Yan, nasobrahan natin guys eh. Tapos lagyan natin ng grasa yung loob ng switch. Yan, para mas lalong dumulas yung kanya ikot or smooth. Yan. So yan, naiikot na natin siya. Yan, bali assemble na natin yung switch nya. Yan. Bali, nakabit na natin lahat ng mga wire niya mga kalikot. So, assemble na lang natin siya dito sa kanyang frame at saka dito sa kanyang stand. So, testerin ulit natin siya mga kalikot para sure. So, number 1 natin. Number 2, number 3. So ayun, okay na siya. So try natin, baka may ground.
Yan, testerin natin dito. Pwede rin natin taasan. Yan. So, wala naman siyang reading. So, okay na. Yan. Bali, saksak natin para check natin kung baka may problema pa yung kanyang motor. So, yan guys. Yan, number 2 natin. Number 3. Yan. 0. Yan, number 1. So, okay na siya mga kalikot. So, ayun mga kalikot, na-symbol na natin siya. So, try na natin. So, ayun. Okay siya mga kalikot. Malakas yung kwan niya. Buga ng hangin. So, okay na lahat mga kalikot. Buti na lang hindi nila bininta sa mambubuti. So, shoutout nga pala kay Florence Bokkat. Yun, bali sa kanila to guys. Tapos, binigay na lang sa akin. So, yun na nga, na-repair natin siya. Open na yung kanyang fuse. So, at least, nagawa natin siya ng paraan. So, pwede rin natin siyang ibenta or gamitin dito sa bahay. So, yun lang mga kalikot. Sana may natutunan kayo sa video na to. So, huwag nyo pong kalimutan guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. At papalo na rin po sa aking Facebook page. At saka, huwag nyo rin pong kalimutan i-subscribe yung isa kong channel, Biyahirong Probinsyano Vlog. So, huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang kanyang Facebook page. So, hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga kalikot. Bye bye.